na hindi siya mawawala sa usapan. Naging abogado, judge, immigration secretary, senador at muntik pa ngayon maging presidente ng Pilipinas. Mataray nga ba siya o sadyang malakas lang ang dating? Ladies and gentlemen, please welcome Miriam Defensor Santiago. Good morning po. Magandang umaga, Janice. Magandang umaga. I'm so excited. Excited po talaga ako to have you here kasi parang honor po sa akin na makausap kayo. Kasi parang pinapanood ko lang kayo dati sa TV. Thank you. That's very kind. Yes, and ano po ang naging feeling nyo na kayo nababrand kayo talaga as ang lakas-lakas ng dating nyo? Siguro iyan, bunga iyan ng pagnanais ng ating mga kababayan, hindi lamang ng mga kababaihan, ng lahat ng sambayanan para sa isang napakalakas na leader sa ating bansa. Tuwang-tuwa sila yata pag nakakita sila ng ganyang personalidad. Dahil yan yata ang signs of the times, yun ang tinatawag ng kapalaran para sa ating bansang Pilipinas. Kailangan natin ng napakalakas na leader dahil sa ngayon, watak-watak ang ating bansa. Kaya kinakailangan malakas ang personalidad ng tinitingala nating pinuno natin para makuha niyang maging cohesive ang ating bansa. Bata pa po ba kayo? Talagang ganyan na kayo? As in, malakas na talaga ang dating nyo? Yung meron na talaga kayong parang you say what's on your mind, yung lahat, kung ano man pumasok sa utak nyo, talagang sinasabi nyo, kahit na magalit sila o mainis sila sa inyo. On the contrary, nang maliit akong bata, mahiyain ako, madalas akong naiiyak dahil palabasin lang ako sa sala ng tatay namin para makapanayam ko yung aming mga kamag-anak, mga bisita niya, mga importanteng tao. Na-upset na ako noon. Gusto ko pabayaan lang niya ako sa isang sulok na nagbabasa. At madalas, nagtatago talaga ako. Umaakyat ako sa bubong ng bahay namin o umaakyat ako sa puno ng bayabas o sa puno ng niyog para makabasa dahil yun lang ang gusto kong gagawin. Talaga, di anong age nyo na-realize na meron kayong ganyan, meron kayong strength, meron kayong intimidating character? Una kong nalaman na kaya ko pala na isulong ang kagustuhan ko nung nag-high school ako at merong mga, how do you say in Tagalog, merong mga barumbado doon na palagi nilang sadyang, how do they say, they would purposely disturb, iniistorbo nila ang mga babaeng mga estudyante. So kayo ang parang naging fighter ng mga girls? Halimbawa, tatakbo sila sa gitna ng mga babae na estudyante na naglalakad sa daan at sadya nilang banggain ang mga how do you say, chest, the breasts of the girl. And Chancing. yes, minsan ginawa nila yan sa aming magkaibigan. Hinawakan ko sa kwelyo yung isa at sinuntok ko. Tihaya siya. Kaya nakita ko na, madali lang naman pala. Wow! Sinuntok nyo talaga? Oo. Ang nagulat siguro sila. Nagulat sila at sinabihan ko sila, huwag na silang bumalik sa aming high school. At sila hindi na bumalik. May mga kaibigan na parang ayaw nila sumama sa inyo kasi masyadong malakas ang personality nyo. Malakas lang personalidad ko kung meron akong pinaglalaban. Pero sa pang-araw-araw na pakikisama sa tao, I try always to look at things from the point of view of the other person. Ayaw kong i-overpower ako, i-dominate o i-overwhelm ako ng iba. Kaya sinusubukan ko na sa pribado kong buhay, kasama ko ang mga matalik kong kaibigan, na hindi ko ginagawa sa kanila iyan. At saka talagang tunay akong interesado kung anong nangyayari sa mga buhay-buhay nila. Kaya wala akong panahon na pag-usapan ang sarili ko. May mga apo na po ba kayo? No. Anak pa lang? Yes. Paano sila naglalambing din po ba kayo sa kanila? Oh, yes. I am a very tactile person. Gusto ko palagi akong naghahawak ng mga tao. You're a touch person. Yes. I'm a touchy-feely person. If you are within 1 meter's radius and I am seated in my living room, I will tend to hug and to kiss you whether you like it or not. Talaga? Oh, yes. Naman. Di pati po sa husband nyo, ganun kayo. Kapag mahal akong tao, sinusubukan ko lang napigilin ang sarili kong huwag mahalin ang mga asawa ng iba. Tama ho. Very good yun, di ba? Dapat talaga ganun. Anyway, sa isang Australian magazine po noong 1997, you were branded as one of the 100 most powerful women of the world, ha? How did that make you feel? That must have been exhilarating dahil, what, the world, 100 people in the world, di ba? Parang, One of the 100 most powerful women in the world.
Ang ibig sabihin ng powerful dyan, hindi naman talaga na makapangyarihan o mas malakas. Ang ibig sabihin dyan ay may kakayanan na magbigay inspirasyon sa nakakarami. I think that was the proper context. And I think they were referring to the fact that I have a very close, intimate relationship with all young people in my country. When was the last time that Miriam Defensor cried? Whether it be because you cried dahil nakapanood kayo ng pelikulang malungkot, Oh, nag-cry never. kayo para sa isang taong mahal nyo na either nag-pass away o nagkasakit, or sometimes naiyak lang kayo sa sobrang tuwa. Hindi ko malaala kung kailan ako huling naiyak. Baka nung namatay ang tatay ko, but that was so long ago. I think in Really? 1981. Yes. Really? Hindi po ba parang ano yun? Don't you find that abnormal? Di ba parang sometimes crying is a way for us women to release our parang yung mga depression, mga once in a while, di ba may mga depression, may mga ups and downs tayo. Oo. Pero I do not believe in this theory that women are controlled by emotions whereas men are controlled by the intellect. That is so sexist sa tingin ko. Pareho lang namang may emotion ang lalaki at ang babae. Pareho rin silang may dunong na intellectual ang lalaki at ang babae. Ako, pag meron akong halimbawa disgrasya o malungkot na nangyayari sa buhay ko, kaagad maghahanap ng panibagong gagawin. Ano ang pinagdadasal niyo? Do you know, I have the theory that prayer cannot change the mind of God. Ang pagdadasal, hindi nagbubunga ng pagbabago sa pag-iisip ng Panginoon. Kaya hindi mo maaring kulitin ang Panginoon dahil Panginoon na nga siya, alam na niya ang lahat. Kaya hindi kaya ng isang tao na palitan niya ang pag-iisip ng Panginoon who is omniscient and omnipotent sa pamamagitan ng kanyang pagdadasal. Dahil isipin mo lang kung halimbawa mo merong sports competition o di ang dalawang boksidor, halimbawa, magbuboksing sila for the World Championship, pareho silang nagdadasal sa parehong Diyos. Hindi naman maaaring magpakita ang Diyos ng partiality towards one of them. Siyempre. Maski mas malakas siyang magdasal ng sa isa. So you can see from this example that prayer does not have the capacity to change the mind of God. When we pray, we do not change the mind of God. We pray so that we For can strength to change accept. our own mind to accept the will of God. Para sa inyo po, ano po ang matapang na babae? What is a strong woman? Ang pinakamatapang na babae ay kung paninindigan niya ang sa tingin niya ay tama o makatarungan, maski ang buong mundo ay kalaban niya. Madaling magtapang-tapangan kung sa paninindigan o pagsasalita mo ay magiging popular ka sa telebisyon o sa media at i-lionize ka nitong mga taga-media at magiging popular figure ka sa sambayanan. Pero mas mahirap di hamak na manindigan ka na alam mo magiging unpopular ka, magagalit ang mga mayayaman at makapangyarihan na tao laban sa iyo. Yan ang tunay na that is the real virtue of courage. Yan ang tunay na katapangan. All the rest is just conceit. Thank you very much. Nako, honor po sa amin to have you here today. And I enjoyed. Thank you so much. Pasal mo naman sa inyo. Actually, I've always admired you because of your courage to actually stand up for what you believe in. Kasi ako na magalit sila o mainis sila sa inyo. Sobra kasi hindi ho kinakaya ng ibang tao yung ganun. Thank you very much. Thank you, thank you. Magbabalik po kami. Oh, that definitely will discourage the movie industry in our country. Mahihirapan tayo na how do you say in English? We will have difficulty constructing or building up a strong movie industry. Ang mahirap ay inamin niya na meron siyang bahay sa Amerika at meron siyang bank account. Sabi niya, pero nabenta ko na yung bahay at yung bank account sinara ko na. Ganun pa man ay inamin niya na nagkaroon siya ng bahay at nagkaroon siya ng bank account. Kaya hindi mo maiwasan na mag-iisip ang mga tao, para ako sa divorce. Dahil merong mga kaso na talagang hindi na maaari pa na magmahalan ang dalawang tao, kung wala kang divorce, para bang sinisentensyahan mo sila habang buhay. It becomes a life sentence and the children get punished as well.